masasaktan. Nagustuhan ni Absalom ang mga pinuno ng Israel ang payo ni Ahitopel. Ngunit sinabi ni Absalom, tanungin din natin si Hushai na arkita, kung ano ang kanyang maipapayo tungkol sa bagay na ito. Pagdating ni Hushai, sinabi ni Absalom ang payo ni Ahitopel. Tinanong niya si Hushai, susundin ba natin si Ahitopel? At kung hindi, ano ang masasabi mo? Sinabi naman ni Hushai kay Absalom, sa ngayon, ang balak ni Ahitopel ay hindi mabuting sundin. Hindi mo ba alam na ang mga tauhan ng iyong amang si David ay mga sanay sa namandirigma? Mababangis silang tulad ng inahing osong inagawa ng anak. Sa talino ng iyong amay, hindi iyon matutulog na kasama ng kanyang mga tauhan. Malamang siya ngayon nagtatago sa isang hukay o sa ibang lugar. At kung sa unang pagsalakay ay malagasan ka ng mga tauhan, tiyak na ang sinumang makakabalitan ay ganito ang sasabihin. Natalo ang mga tauhan ni Absalom. Matapang may pusong leon ay matatakot din, sapagkat alam ng buong Israel na magiting na mandirigma ang iyong ama at hindi aatras sa labanan ang mga tauhan niya. Ganito ang payo ko. Ito na yung payo ni Hushai. Hintayin mo munang ang mga Israelita mula sa Dan hanggang Beersheba ay magatipong lahat na sindami ng buhangin sa tabing dagat. Pagkatapos, ikaw mismo ang manguna sa pakikipaglaban. Bulin natin ang kaaway saan man siya magsuot. Sasalakayin natin siya na parang hamog na pumapatak sa lupa at wala isa man sa kanilang sambayan o sa mga tauhan ang matitirang buhay. Kung siya'y umatras sa isang lungsod, ating iguguho ang lungsod na iyon at itatambak sa bangin upang wala ni kapirasong bato ang matira roon. Napakaganda ng mga payo na ibinigay nitong dalawang advisor ni Absalom, So ang advice ni Ahitopel kay Absalom ay makikita natin sa 4 verses, na parang napakaganda. Tama lang naman na atakihin mo agad si David habang nangihina. Di ba? Parang siya lakad ng lakad, lakbay ng lakbay, nangihina na sila at nagugutom. So sabi nitong si Ahitopel, salakayin na natin sila habang sila'y nangihina at nagugutom at sila'y pagod sa kanilang paglalakbay. So, yung pagod at panghihina ay siguradong no match, walang laban sa 12,000 na nakapagpahinga at nakakakain ng mga kawal nitong si Absalom. On the other hand, sa kabilang banda naman, yung kay Hushai na payo ay mukhang maganda rin naman, pinaalala nitong si Hushai kay Absalom ng kanyang tatay at ng kanyang mga tauhan ay napakamagaling na mandirigma, Marami na silang pinagdaanan, talagang sanay na sanay silang makipaglaban. At kinumpare pa nga ni Hushai itong si David na parang isang mother bear, nanay na oso na inagawan ng kanyang mga anak. Talagang matindi. Nakita na ba kayo ng manok na inahin na pinagtatanggol yung mga sisiw niya? Ganon. Mahigit pa, lalo siguro yung oso na na mag-protect ng kanyang mga anak. So, dinagdag niya pa na mas maganda na mag-stay muna sila at hintayin ang mga taong tutulong sa kanilang paghahanap. Kung ako po si Absalom, magkakaroon ako ng panahon o magiging mahirap para sa akin ang mamili ng tamang payo between sa dalawa. So the first lesson that we're going to take away is the word wise. So meron tayong tatlong W, Tandaan nyo, wise na yun.
Ano yung wise? Matalino. Wise counsel, matalinong payo. So, pareho. Si Ahithophel, yung payo ni Hushai ay wise counsel po yun. Talagang magaganda yung kanilang binigay kay Absalom, no? At mukhang magtatagumpay pareho silang sa bagay na yon. Kay Ahithophel nga, lusob agad, pero kay Hushai, maghintay tayo ng mga reinforcement na para malakas ang ating tropa, sabi niya. So, buti na lang ito si Absalom ay hindi siya impulsive o pabigla-bigla, no? At siya po ay nakikinig sa mga payo ng kanyang mga kaibigan. So, siya po ay may mga wise counsels. Sabi sa Proverbs 20:18, prepare plans by consultation and make war by wise guidance. No, kung pagplano tayo, kumonsulta raw tayo sa ibang tao, no? So, ito po ay ina-advise na maging maingat tayo sa pagplano. Magkaroon tayo ng matalinong mga payo na sa ating gagawin o mga bagong susubukin o sa gagawin, no? At ini-encourage po tayo ng talata na ito na magkaroon tayo ng masusing pag-iisip, no? At pag-aralan natin, hanapin natin yung guidance ng mga merong katalinuhan at may karanasan. At itong verse din ito ay nagsasabi ng importansya ng pag-iingat, no? Sa paggawa ng desisyon. Pinaalala sa atin na magiging matagumpay ang isang bagay na gagawin natin kung ito po ay may paghahanda at consideration. So, napakagandang bagay na meron po tayong mga kaibigan na nagbibigay ng magandang payo, no? Hindi ko po alam sa inyo kung meron po pa kayong mga kaibigan na mga matatalino, no? Na nagpapayo ng maganda sa inyo. So, yung wise counsel po ay na nanggagaling sa matatalinong kaibigan ay maghahatid sa atin sa isang tamang desisyon, no? At ito po ay napaka-importanting bagay para hindi tayo magkamali. Kaya maging maingat po tayo sa pagpili natin ng mga kaibigan natin o yung mga taong pinalilibot natin sa ating paligid. Alam niyo po, ang isang maling payo, no? Yung masamang payo ay maaring makaapekto ng malaki sa ating mga buhay. Tanggapin po natin, no, yung kaisipan natin, yung kaalaman natin ay limited lang, no? Kaya kailangan natin yung wise counsel ng ibang tao. Sabi nga sa Proverbs 28 verse 26, those who trust in themselves are fools, no? Mga nagtitiwala sa sarili ay mga mangmang, no? At meron tayong kasabihan, no, na sabi, two heads are better than one. Mainam talaga na mas maraming utak na nakukonsulta natin kaysa sarili nating kaisipan lamang. So, ang first W natin ay wise. So, doon po sa 2 Samuel chapter 17 verse 5 na binasa natin kanina, sabi ni Absalom, tanungin din natin si Hushai na Arkita kung ano ang kanyang maipapayo tungkol sa bagay na ito. So, makikita natin dito na pagkatapos ni Absalom na marinig ang mga payo nitong si Ahithophel, no, na kahit na maganda at mukhang magtatagumpay sila sa ideyang iyon, ay hinintay niya pa rin na marinig ang advice nitong si Hushai, no? At sa pamamagitan ng kanyang sariling pag-iisip, siya po ay nakapag-decide kung alin ang mas tamang desisyon, no? So, the second life lesson that we're going to take away is the word way. Ano yung way, Nay? Hindi daan, timbangin. No? Weigh carefully. Maingat nating timbangin. Timbangin natin maigi. No? So,
kahit na yung advice nitong si Ahithophel ay mukhang matalinong payo, si Absalom po ay nangolekta pa ng kaisipan para magkaroon siya ng comparison. No? Hiningi niya yung kay Hushai. At malamang naman meron din naman kaisipan tong si Absalom kung ano gagawin. Dahil nung sa simula pa lang na nakausap o na pag-usapan natin si Absalom, itong si Absalom ay isang planner, no? Nagplano siya. Pinalano niya kung paano patayin yung kapatid niyang si Amnon, no? Kaya nagplano rin 'to, no? Kaya naniniwala po ako na maraming kaisipan ang meron itong si Absalom at kanya pong tinitimbang-timbang ang mga bagay nito. Winayin niyang mabuti, no? Ang mga kaisipan o mga payong binigay sa kanya. So, kaya naman siya po ay nakapag-come up ng isang naisip niya kung ano yung mas magandang payo. No? So, maaring kinumpare niya yung plano niya kay Ahithophel. Sabi niya, sa tingin niya, mas maganda yung kay Ahithophel. At tinanong niya yung kay Hushai at naisip niya mas maganda yung kay Hushai. Kaya nga sabi niya doon sa talata, sa verse 14, the last part ng verse 14, sabi, o yung first part, pagkarinig niyon, sabi ni Absalom sa buong Israel, mas maganda ang payo ni Hushai na arkitek kaysa payo ni Ahithophel. So, tayo po, pag gumagawa po tayo ng gagawa tayo ng isang project, no? Kunyari, gagawa tayo ng building, no? Gumagawa po tayong bill of materials na gagawin natin. Yung mga, bago tayo bumili, syempre, ginagawa natin, nagka-canvas tayo, kinokolekta natin yung mga presyo sa iba't ibang mga tindahan para ma-compare natin kung alin ang mas mura. At, syempre, yung mas mura ang ating bibilin para makamura tayo. So, kagaya ng mga pinag-aralan natin kanina, napakainam po na magkaroon ka ng wise advisor sa iyong likod, mga wise friends na nakapaligid sa iyo. At mainam po na makikinig ka sa kanila, no? Kung sino yung best na advice na iyong maririnig. So tayo bilang mga Kristiyano, ang gagawin po natin ay manalangin tayo sa Diyos muna, syempre, para sa guidance. At ito po yung bagay na hindi ginawa ni Absalom. Magsangguni sa Diyos, no? So, minsan, ang Diyos po ay gumagamit ng mga counselors, no? Yung mga tagapayo. Nagbibigay sila ng advice. At makikita natin doon kung tama o mali ang kanilang advice. Merong foolish advice at may wise advice. So, dapat malaman natin na ang wise advice ang dapat natin piliin. So, dapat natin silang timbangin. I-weigh po natin kung alin ang biblical, kung alin yung mas kalooban ng Diyos, at kung alin yung mas magbibigay ng kalwalhatian sa Diyos. So, sa pagtatapos po, sabi po sa last part ng verse 14, nagpasya si Yahweh na huwag masunod ang mabuting payo ni Ahithophel upang mapahamak si Absalom. Ano raw yung payo ni Ahithophel, sabi ng Panginoon? Mabuting payo. Ibig sabihin, maganda talaga yung payo ni Ahithophel pero hindi yun ang pinapili ng Diyos kay Absalom. Pinapili niya yung kay Hushai. So makikita natin dito sa kwento na ito na napakainam na magkaroon ka ng wise advisor, no? Wise friends, at tinitimbang natin yung kanilang mga payo sa atin. I-recognize natin kung alin yung pinaka-the best na payo. Pero itong verse na to, ang sinasabi, ang plano ng Diyos ang nagpre-prevail, no? Yung ano yung prevail? Nagtatagumpay. So, the third and last lesson that we're going to take away is the word will.
Ani will, Nay? Pa? Gulong naman. Kanina kasi ay way. Hindi way na gano'n, kundi timbangin. Ngayon, will na kalooban. Hindi yung gulong. Na para kayo nasa daan lagi. Nay, no? So, will of God, kalooban ng Diyos. No? So, lahat ng bagay po ay nangyayari sa atin naayon sa kalooban ng Diyos. No? Sabi nga sa Proverbs 19:21, ang isang tao ay maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ng Yahweh ang siyang mananaig. No? So, kahit na mga plano natin ay maganda pero hindi nice ng Diyos, ang sa Diyos pa rin ang mananaig. So, si Absalom, pinili niya kung alin yung sa tingin niya yung best na advice para mahuli niya o mapatay niya ang tatay niya si David once and for all. Pero ang hindi niya alam, nakialam ang Diyos sa kanyang pagdidesisyon. In-inspire ng Diyos si Absalom na piliin yung kay Hushai kesa kay Ahithophel. Ang sabi ng verse, nagpasya ang Diyos na mapahamak si Absalom. So makikita po natin dito na si David ay nananatiling God's anointed king, no? At hindi po itong si Absalom. So ang Diyos po ay tumugon kay David dahil ginawa niyang mangmang itong si Ahithophel at bukod po dyan, ang Diyos po ay gumawa ng paraang ang Diyos para ang kanyang kalooban ang mangyari at maganap. Bibigay niya ng disaster, no? Or hindi magandang pangyayari. Mapapahamak itong si Absalom. Si Absalom na nagnakaw, ng snatch ng kaharian nitong si David. Sabi po sa Proverbs 16:4, lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong kadahilanan. At ang mga masasama, kaparusahan ang kahihinatnan. So itong verse po ito ay malinaw na nagsabi na ang Diyos po ay lumikha ng lahat ng bagay at ang bawat isa sa atin ay may purpose. Parehong mabuti at masama ay may purpose para sa atin. At ang Diyos po ay gumagamit ng mga ginagawa ng mga masasama para ma-fulfill, maganap ang kanyang kalooban. Alam niyo po, ang Diyos po ay napakalawak, no? Ng kanyang kaisipan. Pero ang atin ay napakakitid lamang. So, kahit gaano sa tingin natin ay nakakaganda yung ating mga plano at base sa ating kaalaman, ang plano ng Diyos ay laging mas maganda kaysa sa atin. So, wag po natin i-ignore o kalilimutan o tatalikdan ang kalooban ng Diyos. Dahil kapag ginawa po natin yun, tayo po ay parurusahan ng Diyos. So, kung iiwasan natin ang galit ng Diyos at hindi natin nasusundin ang kanyang kalooban, kagaya po ng mangyayari dito sa kay Absalom, no? At itong maganda yung panalangin ni David dito sa Psalms 25 verse 4-5. Sabi, ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kalooban, at ang iyong landas sa akin ay ipaalam. Turuan mo akong mamuhay ayon sa katotohanan, sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan, sa buong maghapoy, ikaw ang inaasahan. So, sa ating pamumuhay po, ating express po na sa Diyos ang ating desire, no? Na tayo po ay gabayan ng Diyos. Paano po ba natin tatanggapin ang kalooban ng Diyos, ang kanyang guidance? Siyempre, una sa lahat,
naisin po natin na tayo po ay igabayan ng Diyos, no? Na makita natin sa ating mga sarili na ang kalooban ng Diyos, ang paggabay ng Diyos ay mas maganda, no? At ito'y makikita natin sa kanyang mga salita sa Bible. At sabi rin po sa Psalms 119 na ito po yung nagsasabi ng na walang hanggan ang talino na matatagpuan natin sa salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng Bible at pagpapatuloy natin pag-aaral nito, ay tayo po ay mag-gain, no, ng wisdom at malalaman natin yung direction na ninanais ng Diyos sa ating mga buhay. Kagaya na David po, sa simpleng paghingi niya ng direction, siya po ay ginagabayan ng Diyos. Tayo rin po, pag tayo po ay handa o willing na hanapin ng Diyos, pag-aralan ng kanyang salita, sundin ng kanyang kalooban, tayo rin po, kagaya ni David, ay makaka-receive ng specific guidance. Ito po ay yung kalooban ng Diyos sa atin. Malalaman po natin yan. At si David po ay nagpatuloy sa verses 8 to 9 ng chapter 25. Sabi, si Yahweh ay mabuti at siya ay makatarungan. Itinuturo niya sa makasalanan ang tamang daan, sa mapagpakumbaba siya ay gumagabay. Sa kanyang kalooban, kanyang inaakay. No? So, isa po sa susi para madiscover natin ang kalooban ng Diyos ay sa pamamagitan ng kababaang loob. Ibig sabihin po ay hahayaan natin na ang Diyos ang manguna sa atin, no? Ang ating mga plano, ang ating mga ideas na ang mga alam natin ay hahayaan nating ibaliwala, isang tabi, at hayaan nating piliin yung kalooban ng Diyos. At ang daan ng hinanda sa atin ng Diyos sa ating harapan ay malamang ito po ay kakaiba, no, sa ating mga binabalak, ating na plano. Dapat nating tanggapin ito at nang may kababaang loob at pagtitiwala sa Diyos. So sa pagtatapos po ng ating pag-aaral, sa ating mga buhay po, tayo po ay napapaligiran ng maraming mga magagandang plano o payo, magagandang payo galing sa ating mga matatalinong kaibigan din. So, pero malamang sa malamang ang makakapagbigay sa iyo ng tamang plano ay ang mga taong may takot din naman sa Diyos. Sa pamamagitan ng pananalangin natin sa Diyos, mingi tayo sa Kanya ng guidance kung ano ang ating gagawin, kung ano ang ating pipiliin sa mga magagandang payo na binibigay sa atin. At atin po siyang timbangin kung ano ang mas maganda at kung ano ang mas kalooban ng Diyos, at yun po ang ating piliin. So, ang story ito ay nagbibigay sa atin ng lesson na ang plano ng mga masama ay hindi nagtatagumpay, no? At ang plano ng Diyos ang mananaig lagi. Minsan kasi nakikita natin na ang mga masasama ay umuunlad sa kanilang mga maling ginagawa, masasamang ginagawa. Pero ang Diyos po, sa kanyang tamang panahon, kanyang dudurugin, wawasakin, parurusahan ang mga masasamang ito, at ito ay hindi na magtatagal. Ang dalangin ko po ay lagi tayo humanap ng kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. At ang kanyang proteksyon, guidance, ang kanyang pag-ibig ay laging sumaatin sa araw-araw. Yun po ang ating pag-aaral. Delightful Sabbath po sa inyong lahat.